Hello po sa mga viewers natin dyan, yung mga suki natin dyan. Andito na naman po ako. At sa araw na ito, ang i-share ko po sa inyo ay ano ang mga bagay na hindi dapat gawin ng mga magulang sa mga anak nila. Lalo na pag meron kang 2 hanggang 3, 4, 5 anak, yung mga magkakapatid, yung ganon. Ako po, lumaki, meron po akong 3 kapatid. So number 1 po, pinaka-importante, kaya nilagay ko to sa number 1, wag po ninyong ikumpara. Yun ang pinakamalaking kamalian ng mga magulang pag meron po silang 2 or 3 anak. Yung kinukumpara nila ang mga anak nila. Kasi na-experience ko rin nung bata pa ako. Hindi ako masyadong, I was like chubby, I always have this short hair. Tapos, meron akong mga kapatid na nung mga bata pa kami, mukha silang mga, mga cute sila, magaganda sila. Anong time na noon, naririnig ko po, mayroon pong mga tao na, oh, ang cute talaga nitong itong anak mo to, napaka-cute talaga niya. Tapos naririnig rin yung isa, di syempre mapifeel mo na, ay, hindi pala ako cute. O di ba, meron kang anak na magaling siya sa math, tapos yung isa hindi siya magaling sa math, pero magaling siya sa ibang bagay. For example, magaling siya sa English, merong subjects na magaling siya. Ang hindi po dapat gawin, yun bang, especially na makakarinig yung isa, yung nag-uusap kayo sa mga friends nyo, yung mga especially merong mga gatherings. O di ba, kumusta na yung anak mo, kumusta na si ano, tapos yung iba mong anak, they are around you. Medyo, po yun, medyo, very sensitive po yun na time. Pag sasabihin mo lang, oh, si oy, napakagaling yung anak, napakagaling niya sa math, yung math, niya, grade niya, napakataas, blah, 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 blah. And then, you forgot to appreciate yung iba mong anak. Tapos yung iba mong anak, nakakarinig. Hindi po yun dapat. I know sometimes, parang nakalimutan natin. Of course, pwede kayong makikipag-usap ng mga kaibigan nyo, pero don't forget to appreciate your other kids. Hindi lamang na ang i-appreciate mo yung tinitingnan mo yung isa magaling. Kasi po, pag meron kang 3, 4, 5, ilan bang anak mo, iba-iba po ang mga bata. Every kid is unique. I'm working in a kindergarten, alam ko yun. Kahit nga twins, magkaiba. So yung sometimes we have to consider, of course sometimes parang ma-wonder mo siguro na bakit ba yung isa kong anak magaling siya sa klase, bakit yung isa hindi siya magaling. Hindi po natin alam. Ang mga bata po, meron pong mga bata na siguro special kids sila, yung mga doon, or siguro merong, bakit yung isa very low yung mga grades niya. Kasi meron pong mga bata na kahit ano pong gagawin nila, kahit pa mag-aaral sila the whole weekend, tapos sabihin mo, bakit low grades pa rin sila? Kasi meron po tayong, may iba't iba pong rason kung bakit ganun ang bata. Merong bata na special kid ba siya? Merong ng bata na baka meron siyang yung ADHD, yung mga ganon, mahirapan po yung magko-concentrate. So pag ang bata, kahit bright po yung bata nyo, tapos meron siyang mga ganong mga, ano bang tawag doon? Hindi ko sa Tagalog. It can affect yung performance ng bata sa eskwelahan. So, kung nagwa-wonder po kayo, pwede naman kayong pumunta sa health center, pero kasi merong I hope merong mga health center na merong mga psychologists, mas alam po nila yon. I know sa Pilipinas mahirap yun, pero dito sa Sweden meron po silang mga iba't ibang ahensya na pumupunta ka na doon, tapos makikita nila bakit ganon, you can really get answers, bakit gayon yung isa mong anak, bakit yung isa ganon.
alam ko po na sa Pilipinas, mahirap po yun. Pero kung mama ka, nandito ka sa Amerika, doon sa whatever European countries, pwede po yung ipakita para malaman mo lang ang sagot na katanungan mo. Kasi meron ding bata na meron silang, yung memory nila, yung kumbaga, pag malimutin sila, meron ding ganon. So kung ang bata merong concentration difficulties, mahihirapan yung po sila. Kahit mo pa paluin ang bata at sabihin, hoy, mag-aaral ka the whole night, the whole weekend, hindi po yun anong tawag doon, it will never work. Sorry, nag-English na po. It will never work kasi pag meron na pong there's something sa brain nila na madali lang silang makakalimot ng mga bagay, yung mga ganon, or medyo mahina yung memory nila, meron pong ganon, mahina yung memory ng bata. So pag ginaganon mo yung anak mo na ikaw ang bubo mo, kasi wala pong bubo. Walang bubo, walang batang bubo. There is a reason bakit ang bata hindi siya magaling sa klase. Marami pong mga studies na ginagawa tungkol dyan. So please lang, give more consideration. Bakit pag sabihin natin, ikaw tamad ka? Kasi po, meron pong bata na mahirap po sa kanya ang mag-concentrate. At yun, yung kahirapang yun, hindi po yun kasi tamad siya. Hindi po. There is something in the brain. It is very scientific to explain. Mahirapan ako mag-explain sa Tagalog. But if you will go to yung mga psychologists, they can really explain it in a very good way. So kung if you have access na pwede kang pumunta sa mga health centers, pwede kang pumunta sa mga psychologists na yun, they can give you answers bakit gano'n ang anak mo. So wag po nating ganunin ang mga bata natin na ikukumpara po natin kasi hindi po yun mabuti. If yung anak mo they grow up na they only hear na ang kapatid ko siya lang ang magaling, siya lang ang laging ina-appreciate ng mama ko, yung ganon. Yung self-esteem ng bata ay nawawala po yun. And he will grow up with it. Lumalaki siya na very low ang self-esteem niya. Ang paniniwala niya sa sarili, napakababa. At sino ang gumagawa nun? Ang parents. So hindi po, wag po natin gawin yun na ikukumpara po natin. Because lahat ng bata, unique. They have their own personality. Ang personality ng bata, iba't iba po yun. Di ba pag anak natin, i-love mo sila for what they are. So kung baga, ang yung isa napaka-bright, tapos yung isa, mahina siya, it's not because bubo siya. Wala pong bubo. Wala yun. So I research a lot about it. Kasi English and Swedish yung binabasa ko and I'm working in a kindergarten. So yun, dapat po natin i-consider. So wag na po natin gawin yung ikinukumpara natin sila. And bigyan po natin sila ng parihong pagpapahalaga. Ganun rin yun. Kasi kahit yung isa mahina, yun ang dapat nating binibigyan ng mga suporta, binibigyan ng pagpapalaga, appreciation, yung ganon. Pag nakagawa siya ng kunting bagay, appreciate, ang galing-galing mo, yung ganon, kasi na-uplift mo yung self-esteem niya. At instead na maganon ang bata na parang wala na siyang gana, bigyan mo siya ng more. So yung bata na medyo mahina, yun ang bigyan mo ng mas malaking pagpapahalaga, ng mas maraming appreciation. Ganon. Tapos, syempre, pag mayroong kapatid, ikaw, bubo ka, you have to stop it. I-stop mo yung kapatid na yun na gumagawa ng ganon. Kasi wala pong bubo. Meron lang po tayong yung mga memory natin, medyo mahina, yung mga ganon. Hindi po yun sakit. Hindi po yun something na ikinahihiya. We are made very unique. We have different personalities. There are even na may
ADHD na very successful. Marami pong mga tao na very high degree, hindi sila successful. Pero marami pong mga tao na even blue collar jobs sila, very successful. Bakit po? Kasi po unique po tayo. So, yung mga bata, iba-iba po sila. So, meron kayong 2, 3, how many, mga kids nyo, iba po ang personality nila. Love them for what they are. Appreciate them for things they can do. Hindi po yung kisyo yung isa magaling sa lahat. Yun lang ang focus no na ina-appreciate mo. Give more focus to the other one na medyo mahina. Yun ang nangangailangan ng mas malaking pagpapahalaga. Sirmo na po sila pabuhay. Tsaka yung last po, yung tinatawag po nating paborito. Lahat po, hindi naman natin yun, we can never avoid it na meron pong mga paborito niya si Juan kay ni Pedro, yung ganon. Bakit? Kasi si Juan magaling, tsaka cute, tsaka yung mga ganon. Especially, yung isa witty, yung isa silent lang. I will tell you, kung ako nagtatrabaho sa kindergarten, pinupush po namin. Pag may nakita po kami na bata na very silent, halos hindi magsasalita. Yung mga klase na bata, hindi po sila, para po silang invisible kids. Hindi sila agad nakikita. Ang nakikita agad ay yung mga witty, yung mga miss, yung mga lagi mo silang naririnig, yung mga gano'n na bata. Mas madali po yun sa mga parents ibla na may mga bata na very witty sila, yung gano'n, tapos very cute sila, yung mga gano'n. Tapos yung isa medyo tahimik, tapos halos hindi magsasalita. Mind you, yung hindi nagsasalita, uplift them. Yun ang bata na talagang tutulungan mo. Para rin yun sa yung history ng Bible, yung about yung 100 sheep. Nawawala sheep. Ano ba yun? Nawawala yung isa. Hindi naman hinahanap ang 99, di ba? Kasi ando na yun yung isa na nawawala, yun ang hinahanap mo. So sa mga anak mo, ganon rin yun. Huwag po tayong ganong paborito. Bigay po natin sa nilang lahat ang equal na love, ang pari-parihong pagpapahalaga, yung ganon. Kasi siguro yung iba iisipin nila na ay mga bata hindi nila yun makikita, hindi nila manonotice. It's wrong. Kahit po yung 2-year-old nakikita po niya. Pag nakikita niya na bakit ba yung isa, kasi merong isa na mama, can you hold me? Mama, pwede ba ako mupo sa pwede mo ba akong kargahin? Syempre, yun ang lagi mong nakakarga kasi siya yung laging sa'yo. Hindi po. Yung hindi nagsasalita, isipin mo, uy, lagi ko nang kinakarga si Juan, si Pedro, hindi ko nakarga kasi si Pedro, silent lang. So, kailangan rin po na pag nakarga mo si Pedro ng 10 minutes, si Juan, kargahin mo rin. So, kung malaki na si Juan, pwede ka namang upo, yun ang ginagawa ko. Kasi meron po akong 3 anak na lalaki. So, I really do my best na mabibigay ko sa kanila. Suppose, syempre, sometimes, example, nagbibigay ka ng regalo, di syempre, yung 15-year-old, iba yung needs niya. Tapos yung iba, so me and my husband, tinatry talaga natin na pag nagbibigay kami ng regalo, it should be fair. So syempre, iba yung needs ng 15-year-old, mas mahal siguro. Siguro gusto niya ng headphone na napakamahal na headphone, yung ganon. Kasi gusto niya talaga na quality yung ng headphone. Edi syempre yung isa naman hindi naman pwede na nag-cost ng for example 2,000 yung eldest mo, tapos yung isa bibilhan mo lang ng cost around 500. Diba? So as much possible po natin, kasi sometimes nakalimutan po natin na kesyo yung isa bata lang, kesyo maliit lang, hindi nila, but of course yung mga 3-year-old they don't care, ang gusto lang nila yung mga laruan, yung mga ganon. So we will try our best. I know hindi po yun madali.
Hindi madali, I know. Pero sa sinasabi ko na, we will try our best. Kasi, especially pag bata na sila, it is very important. Ayaw po natin na lumaki yung mga anak natin na ma-remember nila na, oh, yung kapatid ko na yun ang paborito ng mama ko. Ako noon, parang invisible ako. Yung ganon. So, yun sa mga mama na meron silang mga anak, tapos meron akong mga points na hindi ko po nadidiscuss dito, maglagay po kayo ng mga comments kasi nakakatulong po ito sa ibang mga mama na tumitingin po sa mga videos na informative kung ng mga about parenting yung mga ganon. Thank you for today and I hope you will continue to support me. So please, if you like this video, just i-like lang po natin, saka subscribe po para every time gumagawa ako ng video, nakikita niyo po. Thank you so much.